Galit na galit si Shihinoo at sumigaw, ikaw na malaking bunganga. Puro ka lang basura, gusto mo bang mamatay? At sa sinabing iyon, inihagis niya ang kanyang Green Twin Sword sa kanya. Isang malakampana na pagbuga ng chi ang lumabas, ngunit sobrang lakas ng pulang sword chi ni Zhang Yi at Bam. Lumipad ang kanyang Green Twin Sword. Ngumisi siya na parang tanga, mayabang, maliit na dilag. Hindi ba itinuro sa iyo ng Shifu mo na huwag pumasok sa laban na hindi mo kayang manalo? Natarante sina Buuri at Li Qingquan nang makita ito at sumigaw ng sabay, Miss, mag-ingat. Hindi man lang natinag si Shihinoo. Ipinadala niya ang chi sa kanyang dalawang daliri, gumawa ng isang maliit na kulay lila na sword chi at sinabi, seryoso po, itinuro sa akin ng Shifu ko na kapag nakikilala ko ang basurang katulad mo, si Shihinoo ay nagsisimula pa lang sa bahaging iyon. Nang bam, isang kulay lila na ilaw ang kumislap sa likod ni Zhang Yi. Ang matandang iyon ay sinulyapan ang likod na walang kaalam-alam nang muling tumunog ang boses ni Shihinoo, kalmado, huwag kang magpakahina. At sa pagtatapos niya, 1,000,000,000 na sword chi ang sumabog mula sa ilaw diretso sa likod ni Zhang Yi. Hindi man lang siya nakaiwas, nagawa lang sumigaw, saber, huwag. Pagkatapos, thwack, splat, at siya ay bumagsak. Dahil sa sobrang ingay, natakot ang mga ibon sa puno at nagsilipad. Nang masuri niya ang kanyang umuusok na bangkay, nagdala si Shihinoo ng isang supot kay Xiaoshuan, nag-uulat, Shifu, ito ang kanyang Qiankun pouch. Sumilip ako sa loob, ilang spirit stones at medicinal pills lang, walang kakaiba. Kinawayan ni Xiaoshuan ang kanyang kamay, sa iyo na muna iyan. Tumayo sina Buuri at Li Qingquan, yumukod na magkakuyom ang mga kamay, magalang, maraming salamat po sa pagtulong. Mga disciples po kami ni Elder Zhang ng Hongmang Sect. Maaari po ba naming malaman ang inyong mga pangalan? Sabi ni Xiaoshuan, nagulat, teka, galing kayo sa second pick ni Senior Marshal Sister Zhang, ha? Pagkatapos, masaya siyang nagpakilala, 7th pick Xiaoshuan, at ito ang disciple ko na si Lin Shihinoo. Sina Buuri at Li Qingquan ay lubos na humanga, wow! Elder Xiao, mga pagbati, Elder Xiao. Kinawayan ni Xiaoshuan ang kanyang kamay, nako, huwag na ang mga formalidad. Pagkatapos ay nagtanong, pero nagtataka ako, anong ginagawa niyo sa liblib na lugar na ito na nakikisalamuha sa mga tao ng Sun Moon Demon Sect? Ipinaliwanag ni Buuri, kalmado at masinop, matagal nang nagkakaaway ang Sun Moon Demon Sect at Hongmang Sect. Ang ilan sa mga demonic cultivators ng Sun Moon Demon Sect ay nalilibang pa sa pang-aasar sa mga cultivators ng Hongmang Sect. Ang buong kaguluhan na ito ay dahil dito, sabi niya, kinuha ang isang kahon mula sa kanyang balabal at dahan-daang binuksan. Ito ay 1,000-year heartless grass, earth grade low quality, para sa inyong kaalaman. Ang mga bagay na cultivation ay nakategorya sa human, mysterious, earth, heaven, immortal, at bawat rank ay may low, mid, high, top quality. Sa loob nito ay isang see-through green spirit herb na may kumikinang na mga flower buds at nagliliwanag ng gininto ang spiritual chi. Mukhang napakabihira. Buong pagmamalaki na sinabi ni Buuri, ito ay top-notch stuff para sa paggawa ng foundation establishment pills. Hindi masama, ha? Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag ng may pag-iisip, heartless grass, kahit para lang sa foundation establishment pills, mahalaga pa rin ito. Matagal naming hinanap ang bagay na ito, at hindi mo ba alam, wala kaming pera, kaya sinundan kami ni Zhang Yi sa buong daan, hinahabol kami hanggang dito para magpakita ng pasasalamat. Yumukod ng malalim si Buuri, hawak ang kahon na may mahalagang herb kay Xiaoshuan, magalang, Elder Xiao, kung hindi po kayo dumating, tiyak na kukunin ng Sun Moon Ghost Sect ang 1,000-year heartless grass na ito. Kaya, upang bayaran kayo sa pagligtas sa amin, pakiusap, tanggapin niyo po ito. Nagulat si Xiaoshuan, teka, kailangan niyo ang 1,000-year heartless grass na ito, di ba? Gusto niyo gumawa ng foundation establishment pills. Ang pag-inom ng foundation establishment pills ay seryosong nagpapataas ng inyong success rate, kaya bakit niyo ibinibigay sa akin? Buong pusong sinabi ni Buuri, itinuro po sa amin ng Shifu namin na ang kabaitan ay dapat bayaran, ang sama ng loob ay dapat ayusin. Ito po ay isang bagay na karapat-dapat kay Elder Xiao, kaya pakiusap, tanggapin niyo po.
Nakita ang pagkaseryoso ng batang ito, bumantong hininga lang si Xiao Xuan at kinuha ito. Pagkatapos ay sinabi niya, sige, disciple ka talaga ni Senior Marshal Sister Zhang, walang duda. Kung ipilit mo, sige. Kapag gumawa ako ng Foundation Establishment Pills, bibigyan ko rin kayo ng ilan. Masayang nagkayem ng mga kamay si Buuri, salamat, Elder Xiao. Biglang sumulyap si Xiao Xuan sa gilid, misteryoso, ngunit teka, ang pagpapasalamat sa akin ngayon ay medyo pagmamadali. Mayroon pa akong kaunting aral para sa inyong tatlo habang nandito tayo. Sa susunod na papatay kayo ng isang tao, tandaan nyo na tapusin ang trabaho, walang maiiwang bakas. Sa sinabing iyon, kinawayan niya ang kanyang pamaypay sa likod niya at whoosh. Isang buga ng spiritual chi ang naging espada at mabilis itong lumipad sa tabi ni Shihinuo. Sina Buuri at Li Qingquan ay tulala, nakatitig lang kay Xiao Xuan na parang, wow! Ang sword chi ay dumiretso sa isang puno at bam! Timber, nagbunyag ng dalawang figure na nagtatago doon. Isang lalaki ang walang damit, casual na nakasuot ng kadena na nakabalot sa kanya na parang scarf, habang ang babae naman ay nakaluhod sa tabi niya, isang malaking spike club ang nakasabit sa kanyang balikat. Nakita sila, tulala ang mga disciples ni Zhang Xian. Nagulat si Buuri, kailan sila nagtago dyan. Dahan daw ang tumayo ang babae at nagtaas ng kilay, seryoso, isang maliit na golden core first level lang, ngunit kumikilos na mayabang. Pagkatapos ay tumawa siya ng masaya, nagliliyab ang kulay rosas na killing intent sa kanyang mga mata. Ang babae na ito ay si Bai Yinzi, Golden Core 3rd level, at ang lalaki naman ay si Qingyang Zi, Golden Core 4th level. Ngumisi siya at dinilaan ang kanyang mga labi, bukod pa rito, naglakas loob ka pang patayin ang paborito kong disciple. Mabuti na lang at malapit lang kami. Narito na ang araw ng iyong kamatayan. Sinulyapan ni Xiao Xuan ang dalawang mayabang na payaso sa harap niya at casual na nagkomento. Narinig ko ang mga chismis tungkol sa Sun Moon Ghost Sect na may black and white impermanence duo bilang mga elders, nag-aani ng mga kaluluwa at kumukuha ng buhay na parang walang anuman. Ibinagsak niya ang kanyang pamaypay at kalmadong sinabi, kayo siguro ang dalawa, kung ganoon. Sa loob-loob, tumawa siya, bago ako lumabas, gumamit ako ng kaunting panlilinlang upang itago ang aking aura. Nakasalubong ko ang dalawang bulag na paniki. Walang kaalam-alam si Qingyang Zi na nakasalubong niya ang isang malaking tao, tuwang-tuwa siyang tumawa. Mayabang, dahil narinig mo na ang aming mga dakilang pangalan at hindi ka pa rin natatakot, nagtataka ako kung anong klase ng mga skills ang mayroon ka, bata. Sa sinabing iyon, inilabas niya ang kanyang Dharma artifact, ang kadena na lumilipad diretso patungo kay Xiao Xuan. Ngunit mabilis kumilos si Xiao Xuan, isang bahagyang pag-iwas lang at madali niya itong naiwasan. Kaya tumama ang kadena sa isang puno sa tabi niya ng buong lakas, nag-iwan ng malaking bahagi na nawawala at umuusok. Buong pagmamalaki niyang inihayag, ang kadena kong ito ay ginawa mula sa blood energy ng 1,000 tao. Kahit isang nascent soul cultivator ay magiging puting buto kung mahawakan. Bata, tamasahin mo. Pagkatapos ay patuloy niyang inilunsad ang kadena upang atakihin muli si Xiao Xuan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, lumipad ang kadena ng pabilog, gumugulong at umuungal patungo kay Xiao Xuan. Lumundag pabalik si Xiao Xuan habang mentally na sumisimangot, anong klase ng murang trick ito? Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ako mahahawakan ng kadena na ito. Casual na umiiwas, biglang huminto si Xiao Xuan, sumulyap pababa at nakita ang kanyang mga binti na nababalot ng isang agos ng asul na spirit energy na puno ng mga kalansay na kaluluwa na matindi ang pag-abot, mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga binti. Lumabas na si Bai Yinzi ay lihim na naglalaro ng mga trick. Itinaas niya ang kanyang spike club, mayabang nang umiti, ang aking soul crushing club ay pinino gamit ang primordial spirit ng 1,000 tao. Bata, tiyak na magkakaroon ka ng kasama doon. Hindi man lang nataranta si Xiao Xuan, sa katunayan ay nakita pa niya itong medyo interesante. Tumawa siya ng may paghanga, oh, marunong kayong magtulong-tulong. Hindi masama, si Bai Yinzi, sabik sa laban, itinuro ang kanyang sandata sa kanya at sumigaw, mamatay ka. Kahit na napalibutan si Xiao Xuan ng pinagsamang atake ng Sun Moon Ghost Sect,
Ang black and white impermanence na may kadena na bumabalot sa itaas at ang mga kaluluwa mula sa Soul Crushing Club na patuloy na humahawak sa kanyang mga binti mula sa ibaba, nanatiling kalmado si Xiao Xuan, naglalabas ng heroic na espiritu, matatag na parang bundok, hindi nag-aalala. Tanging sina Shihinuo at ang mga disciples ni Zhang Xian na nanunood sa pagkubkob na ito ang natataranta, sumisigaw, Shifu, mag-ingat. Elder Xiao Xuan. Sa sandaling ito, sa wakas ay ngumiti ng mapanganib si Xiao Xuan. Casual niyang itinuro pasulong at Bam-ulong, Myriad Stars Collide Sword Kinesis Art. Sumabog ang nakakatakot na gininto ang spirit energy mula sa kanyang katawan, kasama ang paglitaw ng 10,000 ng sword chi na siksikan sa paligid niya. Dahan-daang kinawean ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, bumubuo ng isang malaking bilog sa harap at agad na lumabas ang mga espada, sumisipol ng diretsyo. Mayabang na sumigaw si Bai Yinzi, sumuko ka na lang. Mayabang na tumawa si Qing Yangzi, ilang spirit energy manifestation lang, akala mo masisira nito ang aming Dharma artifacts. Napaka-inosente. Ang gininto ang spirit energy na nagdadala ng hindi mabilang na sword chi ay mabilis na tumagos sa kadena, dumiretso kay Qing Yangzi, na nagpasigaw sa kanya ng gulat, ano? Tumagos ang spirit sword sa kanyang noo. Ang blood energy mula sa kadena ay inilabas, bumubulwak ng walang tigil. Nakaya lang niyang mag-gaff bago bumagsak sa lupa. Nakita ang eksenang ito, namutla ang mukha ni Bai Yinzi, bumubulong ang kanyang spirit sword. Paano ito naging ganito kalakas? Nako, masamang balita ito. Labis na natarante si Shihinuo nang makita ang babae na tumatakbo at agad na sumigaw ng alerto, Shifu, may isa pa na sinusubukang tumakas. Narinig ang sigaw ni Shihinuo, sumulyap siya pabalik sandali ngunit mabilis na humarap muli, tumatakbo ng mabilis. Walang imak ang kanyang mukha habang bumubulong sa kanyang sarili, nakakatakot ang sword art ng batang iyan. Earth grade top tier lang, ngunit kahit isang nascent soul cultivator ay hindi dapat kayang maglabas ng ganoong klaseng power. Teka, tama doon. Tamang-tama, isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran niya, susubukang tumakas, ha? Malamig na tumawa si Xiao Xuan, walang sino man ang makakatakas. Kasabay nito, itinaas niya ang dalawang daliri, nagtitipon ng spiritual chi upang ilabas ang kanyang ultimate move, ang Surging Wave Sword Art. Tumatakbo na si Bai Yinzi para sa kanyang buhay, ngunit sumilip pa rin siya pabalik at nakita ang isang gininto ang agos ng spiritual energy na hugis espada na lumilipad sa hangin at tinatarget siya. Nagmura siya sa gulat, lintik. Walang pagpipilian, nagngingit-ngit siya at iwinagayway ang kanyang Dear Mulberry staff, sumisigaw, harangan mo ako. Agad na inilabas ng Miss sa kanyang kamay ang maliwanag na asul na mga kaluluwa at isang protective formation circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi mabilang na mga kaluluwa ang umiikot sa bilog na parang tornado, sinusubukang harangan ang gininto ang sword energy na papalapit sa kanya. Desperadong sinusubukan ng mga kaluluwa na bumalot sa sword energy, sinusubukang pigilan ito. Excited pa silang nagbubulungan sa kanilang sarili, kung masisira natin ang formation na ito, magiging malaya tayo. Ngunit ang Surging Wave Sword Art ni Xiao Xuan ay hindi ordinaryong galaw. Ang kanyang malakas na spiritual force ay hindi lang tungkol sa pagkasira, ito rin ay parang isang beacon of enlightenment para sa kaluluwa, tinutulungan ang mga maliliit na espiritu na unti-unting magising. Matapos maging enlightened, hindi na sila nag-abala pang harangan, sa halip, lumingon sila at inatake si Bai Yinzi. Sumigaw siya sa takot, ano ang ginagawa niyo? Nagre-rebelled ba kayo? Dinungog nila siya at nagsimulang kagatin at sirain ang katawan ni Bai Yinzi. Sariwang dugo ang patuloy na bumubulwak habang sumisigaw siya sa paghihirap, bitawan niyo ako. Ngunit walang nagmamalasakit sa kanyang kaawa-awang sigaw. Patuloy na dumami ang mga kaluluwa, sobrang dami na hindi mo na makita ang figure ni Bai Yinzi. Maya-maya, naging malinaw muli ang espasyo ng kagubatan. Ang ganap na napalaya ng mga original spirits ay nagsimulang magkalat, lumilipad pataas habang binibigkas ni Xiao Xuan ang isang pagpapala, umalis at muling ipanganak. Sina Buo, Ri at Li Qingquan ay tumingin sa mga kaluluwa na lumilipad palayo, walang imik, nag-iisip, dalawang dakilang elders ng Sun Moon Ghost Sect ang pinatay ni Elder Xiao sa dalawang galaw.
Maliban kung si Elder Xiao ay umabant na sa nascent soul realm. Si Shihinuo, na may sobrang masayahin na mukha, ay tumakbo papalapit, niyakap ang mga nakolektang lot at ipinakita, Shifu, lahat ng mga goodies mula sa dalawang iyon ay narito. Itinuro ni Xiaoshuan ang tumpok ng mga bagay sa mga braso ni Shihinuo at pinuri, hindi masama, ha? Ang aking disciple ay nagiging mas mahusay sa looting. Generoso pa niyang idinagdag, at ang tiyan kunbag ni Zhang Yi kanina, sa iyo na rin iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Shihinuo na parang mga bituin habang masaya siyang sumagot, salamat po, Shifu. Ang mga aksyon ni Xiao ay nagpagulat sa dalawang disciples ni Zhang Xian, na palaki ang mga mata sa pagkabigla. Walang imak na nagtaka si Buuri, ibinibigay lang niya ang lahat sa kanyang disciple ng ganoon. Nainggit si Li Qingquan, iyon ang lahat ng ipon ng dalawang dakilang elders ng Sun Moon Ghost Sect. Sinuri ni Shihinuo ang tiyankunbag at natigilan sa hindi mabilang na mga bagay sa loob. Nanginginig ang boses niya, ito, siguro, mayroon itong hindi bababa sa 10,000 ng low-grade spirit stones, di ba? At napakaraming elixir. Shifu, paano ko po ito gagamitin ng mag-isa? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.